Tayo po muna ay muling yumuko para po sa isang maikling panalangin. Hallelujah! Dakila ka, O Diyos, at Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang makapangyarihan, siyang mabuti, Panginoon, at siyang tanging makakapagligtas at makakapagpalaya sa bawat isa sa amin, O God. Lord, idinudulog po namin ang mga salita na aming mapapakinggan ngayong araw na ito. Ikaw po ang siyang kumilos at hinihiling namin muli, Panginoon, ang pagkilos po ng iyong Espiritu Santo na siyang magbibigay ng kaunawaan, Panginoon, sa bawat isa sa amin na makikinig. Gawin mong magabang lupa ang puso ng bawat isa, Panginoon, para po ang iyong mga salita ay maitanim po sa kaibuturan ng mga puso namin at tulungan mo kaming gawin, Panginoon, ang anumang iniuutos mo, O God. Lord, sa iyo lamang ang papuri, ikaw lamang, Panginoon, ang mensahe na aming mapapakinggan at ikaw lamang, Panginoon, ang siya naming dadakilain. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So yan po, good morning po sa ating lahat. Good morning din sa mga officers natin at saka wardens natin. Thank you po sa pagpapahintulot na kami po ay makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa bawat isa. So ngayon po, di bali po mga kapatid, maikli lamang po itong mensahe na ating mapapakinggan. Kaya hinihiling po mag-focus po tayo. Okay po ba yun, mga kapamilya? Ayan, mamaya na po tayo mag-usap. Kaya sabihin po natin sa katabi natin, mamaya na tayo mag-usap. Ayan. Okay, so praise the Lord. At ang pag-aaralan po natin sa umagang ito, mga kapatid, ay kung ano po ba yung nakakapagdulot ng kapahamakan sa buhay ng bawat isa sa atin? What causes distraction? Ano po ba yung nakakapagdulot ng kapahamakan o kamatayan or disaster sa ating buhay? Kasi kailangan natin malaman ito kasi kadalasan sa buhay po ng tao, mga kapatid, may mga akala tayo na akala natin ay tama, pero ang ending naman pala ay kapahamakan at kamatayan. Sabi din sa salita ng Panginoon, na sabi niya, because of lack of knowledge, nasisira ang ating mga tao dahil sa kakulangan ng kaalaman mula sa salita ng Diyos, ang mga tao ay nasisira o napapahamak. Kaya salamat sa Panginoon dahil narito po tayo, praise God, dahil na consistent po na every Monday ay nandito kayo. Sinasamahan ninyo kami para sa salita ng Panginoon. Kaya alam po ng Panginoon yan at alam nyo, sa lahat po ng sakripisyo na ginagawa natin at sa lahat po ng pagkakataon na binibigyan natin ng puwang ang Panginoon sa ating puso, ang Panginoon po ay may ibinabalik sa bawat isa sa atin. Amen? Alam nyo, uso ang sakit. Nagpunta kami one time doon sa isang bilangguan sa Baguio. Tapos meron pala silang quarantine na selda, para sa mga may sakit. Marami nagkakahawaan ang mga PDLs o nagkakahawaan ang mga magkakasama. Pero praise the Lord, mga kapatid, alam niyo yung kalusugan natin, isang biyaya po yan. Kung buhay pa tayo ngayon, humihinga, isang biyaya po yan ng ating Panginoon. Amen? Kaya yan po, mga kapatid, marami pong ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Kaya ang pag-upo mo dyan, kapatid, ay hindi po sayang. Okay? Sabihin mo sa sarili mo, hindi sayang ang oras na ito. Ayan, praise God. So, unahin natin, ano po ba ang sabi ng salita ng Panginoon na nakakasira sa atin? Kung titignan po natin ang Proverbs chapter 16 verse 18, sa Proverbs chapter 16 verse 18, sabi po niya dyan, pride goes before destruction. Okay, it's in Tagalog, let's read it. Ang kapalalu ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Yan. Pride goes before destruction and a haughty or an arrogant spirit before a fall. So, ibig sabihin, ang pagiging palalo o pagiging mapagmataas ay humahantong sa kamatayan or destruction or kapahamakan. Kaya yan po ang una na sinasabi ng salita ng Panginoon na ang isang tao pala na mapagmataas ay kapahamakan ang kanyang hahantungan. Ang isang tao na arrogante, mayabang ay hahantong sa kapahamakan. Kaya sabi na dito, magiging pride goes before destruction. Magiging palalo, yung pagiging palalo mo, bago ka mapahamak
dahil sa kapalaluan ng bawat isa. Kaya salamat sa Panginoon dahil ngayon po napapakinggan natin ito at mayroon po tayong chance na magbago. Binibigyan tayo ng Panginoon ng chance or pagkakataon na baguhin ang buhay natin. Kaya ngayon nakikita natin na ang pagiging mapagmataas pala ay magdudulot ng kapahamakan sa isang tao. That's why God said also in His Word, na sabi niya doon, yung mapagpakumbaba ay aani ng karangalan or ililigtas ng ating Panginoon, poprotektahan ng ating Panginoon. Amen? Kaya yan po, alam niyo po ang kasalanan ni bago naging Satan, si Lucifer. Si Lucifer po ay isang alagad ng Diyos sa langit. Napakagaling po niya doon. Pero dahil lang sa pride, naging mapagmataas siya to the point na akala niya mas mataas na siya sa Panginoon. Kaya yan ang nagdala sa kanyang kapahamakan. Yan, naging demonyo tuloy si Satan, ay si Lucifer. Kaya yan din po ang nangyayari sa isang tao na hindi magpapakumbaba sa ating Panginoon. Paano po ba ang pagiging mapagmataas? Hindi lamang po yung pagiging mayabang na ipinagyayabang natin ang kung ano mang meron sa atin. Alam niyo, pati po yung hindi natin pagkilala sa Panginoon ay pagiging mapagmataas po yun. Kapag iniisip natin na kayang-kaya natin ang mga bagay dito sa mundo, na kahit wala ang Panginoon, that is pride. Okay? Pride din po yan na matatawag. Kaya, ngayon po, tinuturuan po tayo ng Panginoon na magpakumbaba. Kung if we are going to rely or depend kung ano ang meron tayo, that is pride. Ano? Pagiging mapagmataas din po yun. Kung iisipin mo na kaya mo ang isang bagay or kaya mo mag-survive even without the Lord, ay pagiging mapagmataas po yan, mga kapatid. Kaya yan po, may susi naman ang Panginoon, mayroon naman siyang pinibigay sa atin that whenever we experience injustice, di ba? Minsan nakikipaglaban tayo or minsan ipinagtatanggol natin yung ating sarili na akala natin ay pagtatanggol lang sa kung anumang ipinaglalaban natin, pero hindi pala natin alam na ay pagiging palalo pala yun. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung anuman ang kabigatan mo, anuman ang ipinaglalaban natin, i-pour out natin sa ating Panginoon. Pour out your complaints before the Lord. Tell before Him your trouble. Yan. Kaya yan po ang kasagutan na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Kung may mga bagay tayong na-experience or napagdadaanan na akala natin ay tayo po ay naaabuso or anong tawag doon? Being taken for granted. Ano? Ay, idulog po natin sa Panginoon. Hayaan po natin na ang Panginoon ang lumaban para sa atin. Dahil yun ang sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Kaya kung ang feeling mo, kapatid, ay napagbintangan ka lamang, hindi totoo yung kung bakit nandyan ka sa loob ng bilangguan, hayaan po natin na ang Panginoon ang siyang gumawa ng solusyon para po sa ganun ay maipakita kung ano po ang katotohanan. At kung nagawa din po natin yung totoo na binibintang sa atin, ay isa lang po ang solusyon dyan, magpakumbaba po tayo sa ating Panginoon at hayaan po natin siyang pumilos sa ating kalagitnaan. Amen? So yan po ang una na magdudulot ng kapahamakan sa isang tao, yung pagiging palalo or pagiging mapagmataas. Pero ngayon, nalaman na natin, kaya yan, kung meron po tayong pride sa ating mga puso, sa ating buhay, ay ngayon na ay idulog na natin sa Panginoon, ipanalangin natin na alisin ng Panginoon at bigyan tayo ng mapagpakumbabang puso. Okay? So ang ikalawa po, nasabi ng Panginoon na magdudulot ng kapahamakan or kamatayan sa isang tao. Alam niyo po yung kamatayan, hindi lamang po yung kamatayan ng katawan na ito, ano na yung lalagutan tayo ng hininga. Hindi lang po yun ang ibig sabihin ng kamatayan. Kapag sinabi po ng Bible na kamatayan, yan po yung separation natin sa Panginoon. Wala na po tayong connection. Okay? When death, spiritual death ang pinag-uusapan natin, tayo po ay nakahiwalay sa Panginoon. Wala po tayong connection, hindi po tayo tao ng Diyos. At alam nyo, ang buhay ng tao na walang Kristo, patay, walang saysay.
Okay? At yan po ay tutungo po sa impyerno. Kaya, kamatayan, mga bagay na nagdudulot sa atin ng kamatayan, ito po yung ating pinag-aaralan para maiwasan po natin. Dahil, of course, sino ba naman ang gusto pumunta ng impyerno, di ba? Lahat naman tayo, every time that we come together, tinatanong ng preacher, sino ang gustong pumunta sa langit? Lahat, halos nakataas ang ating mga kamay. Of course, sino ba naman, ayaw natin lahat pumunta sa impyerno dahil ang impyerno ay lugar ng hirap, lugar ng paghihirap, torture. Okay? There's no peace in hell. Kaya ayaw natin pumunta doon. Kaya kailangan natin na tignan and do whatever we hear from the word of the Lord. Amen? So ang ikalawa in Proverbs 14:12. Tignan natin. Sa Proverbs 14:12, ano ang sinasabi niya dyan? Sabi po niya, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulot nito. So ano ang ibig sabihin nito? Taking the wrong path. Kung tayo po ay dumadaan sa hindi tamang daan, ay magdudulot din po ng kapahamakan. Kaya yan, ito po ang gamit ng Bible study natin. Para malaman natin yung kung ano ang dadaanan natin. Kasi nasubukan natin dumaan sa kung saan-saan na daan sa pamamagitan ng ating sariling desisyon. Kaya yan, nagkasanga-sanga po ang ating buhay. Akala natin tama yung ating dinadaanan, pero ang ending is bangin pala. Akala natin tama yung desisyon na ating ginawa. Ayan, ang naging resulta tuloy ay nakapasok tayo sa loob ng bilangguan. Pero sabi ng salita ng Panginoon, ang daan pala, kaya ito rin ang tinuturo ng Diyos. Sa lahat po ng desisyon na gagawin po natin sa ating buhay, importante po na maidulog sa Panginoon. We need to inquire from God, from the Lord. Sabihin natin na, Lord, tama po ba ang ginagawa ko? Lord, tama po ba ang iniisip ko? Lord, tama po ba ang hinihiling ko sa inyo? Kasi kailangan maitama ang lahat ng bagay. Kasi sabi ng salita ng Diyos, may mga daan na akala natin ay tama. May mga paraan na akala natin ay tama. Dahil nagalit ka, for example, sa isip mo, tama lang na gumanti ka dahil ikaw ang sinaktan. Yan din ang isang bagay na yung isip natin, i-justify na yung action natin. Sasabihin natin, sinaktan ako niloko ako, kaya may karapatan akong magiganti. Pinatay yung kapatid ko, kaya kapatay din ako, may karapatan din akong pumatay. So akala natin, yun yung pamamaraan na tama. Pero ano ang sabi ng salita ng Diyos? Sabi niya, there is a way or there is something or merong mga bagay na akala natin, sa tingin natin ay tama. Pero ang dulot pala nito ay kapahamakan. Kaya yan po ang gamit ng salita ng Panginoon, mga kapatid, para ituwid ang ating isip. Dahil habang napapakinggan po natin ang salita ng Panginoon, inaayos po ng Diyos ang buhay ng bawat isa. Maaaring ang puso mo at isip mo ngayon ay punong-puno ng paghihiganti. Pero dahil napakinggan mo ang salita ng Panginoon, and God is dealing with you, God is convicting your heart. Kumikilos, nangungusap ang Diyos. Sinasabi niya sa iyo, bitawan mo ang galit mo, anak. Bitawan mo ang paghihiganti, anak, sa puso mo. Bitawan mo ang samahan ng loob mo. Nangungusap ang Panginoon ngayon. Dahil alam niyo, ang pangako po ng Panginoon sa bawat matuwid at bawat tao na gumagawa at sumusunod sa kalooban ng Panginoon, sabi niya, the battle is mine. Ang laban ay laban ko. Ang laban mo ay laban ko, sabi ng Panginoon. Ang gagawin lang po natin ay magtiwala po sa Diyos, kapatid. Amen? Pero maaaring ang katanungan ng bawat isa ay, meron pa ba kaming pag-asa? Ganito yung nagawa namin. Meron pa bang liwanag kaming makikita sa buhay namin? Nakagawa na kami ng mga kasalanan. Meron pa po, kapatid. Alam niyo, meron po isang bilanggo din na bilanggo. Dahil sa marami siyang napatay, more than 100 ang kanyang napatay dahil meron siyang sinunog na isang establishment na napakadaming tao at ang dami-daming namatay. At ang sentensya niya, mga kapatid, is 101 life sentences. Imagine, ilang taon lang ba ang buhay ng bawat isa? Pero ang sentensya niya is 101 life sentences. Pero alam niyo, sa loob po ng bilangguan,
napakinggan niya ang salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos na napakinggan niya, ay sinunod niya, inaccept niya ng buong buo, walang pagdududa, at talagang nag-submit siya sa Panginoon ng 101%. Na talagang isinuko niya. Dahil wala na, kung 101 life sentences ang sentensya mo, wala ka na talagang pag-asa. Wala na, mabubulok ka ng ilang taon sa bilang buwan. Kahit patay ka na, binubuno mo pa rin yung sentensya mo na 101 life sentences. Talagang wala ng liwanag. Sa tingin ng tao, walang liwanag. Sa tingin ng tao, sa judgment ng tao, wala nang saysay yung buhay niya. Pero alam nyo, sa tingin ng Diyos, meron kang halaga. Kaya nung isinuko niya yung buhay niya ng buong buo sa Panginoon, alam nyo, in 6 months time, nakalaya po siya. Nakalaya siya, kaya may pag-asa ka, kapatid. May pag-asa ka. Magpakumbaba lamang po tayo sa Panginoon, alisin ang pagiging mapagmataas at iayos ang daan. Sundin natin ang daan. Sabi ng salita ng Diyos, I am the way, the truth, and the life, sabi ni Jesus. Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay na walang hanggan. Wala nang ibang paraan para makarating tayo sa kaharian ng Diyos. Napakasimple po nang inilalatan ng Panginoon na paraan para tayo po ay mailigtas. Para tayo po ay makawala sa mga bihag na inilagay po ng demonyo sa ating buhay. Kasi nagpagamit tayo lahat sa demonyo eh. Nung naging makasalanan ang tao, tayo pong lahat ay naging under the rule of the devil. Pero salamat sa Panginoon, hindi niya hinayaan na tayo po ay mawala, na tayo po ay mag-angkinin ng demonyo. Because God is the creator of all things. Ang Panginoon po ang lumikha ng lahat ng tao. At ayaw niya na ang demonyo ang siyang magwagi sa kaluluwa ng bawat isa. Kaya ibinigay po niya si Jesus. Siya po yung namatay sa cross para minsanan sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo pong lahat ay matubos. Kaya tinubos ka ng dugo ni Kristo, kapatid. Ang Diyos ng lahat ng Diyos, ang Hari ng lahat ng Hari, dugo niya ang umagos sa cross para po tayo lahat ay matubos. Hindi po dugo ng manok, hindi po dugo ng baboy ang tumubos sa iyo, kapatid, kundi dugo po ng Diyos mismo. Kaya yan po, ganyan po tayo kahalaga sa Panginoon. Kaya ngayon na napapakinggan na natin ang salita ng Diyos, ito yung pagkakataon na tayo po ay talagang tumulong sa Panginoon. Wala pong imposible. Kaya huwag mong tundukan ang buhay mo. Huwag mong sabihin na, ay, nakapatay na ako ng 3, wala na. Sira na ang buhay ko, kaya lalo ko pang sisirain. Yan kasi ang mindset natin minsan. Kung nawala na nga tayo sa landas, nagkasira-sira na yung buhay natin. Dahil alam na natin na wala tayong pag-asa, mas lalo pa natin sisirain. Pero salamat sa Panginoon dahil ipinapahayag niya ngayon na ikaw ay mahalaga sa Kanya at ikaw He is desiring, gusto ng Panginoon na tayo pong lahat ay makita niya sa Kanyang kaharian. Pero depende po sa atin ngayon. Depende po sa paglakad natin. Susunod po ba tayo sa daanan na inilalakad ng Panginoon or gagawa pa rin tayo ng sarili nating daanan? Pero sinasabi po ng salita ng Panginoon, walang ibang tanging daan, kundi ang pananampalataya, pagsisilbi at pagsunod sa kautusan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya yan po mga kapatid. Kaya kung paghihintulutan man po ng Panginoon na tayo po ay makalaya, huwag na po tayong bumalik sa dating daan. Huwag na po tayong bumalik doon sa dati nating nilalakaran na kung saan ay nakagawa tayo ng kamalian. May pagbabago sa buhay mo. May liwanag na nakalaan kung tayo po ay susunod sa liwanag ng ating Panginoon. Amen? Ang pangatlo na rason kung bakit ang isang tao ay napapaliwara o nasisira o napapahama is in 1 Timothy chapter 6 verse 9 and 10. Kung babasahin po natin sa 1 Timothy chapter 6 verse 9 and 10, ang sabi na dyan, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring, magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Yan, ang pagnanasa na yumaman ay nagdudulot po ng kapahamakan. Kung titignan po natin ang susunod na bersikulo,
In verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Kaya ang isang nagdudulot ng kapahamakan sa isang tao, mga kapatid, ay yung pagmamahal po sa pera. Alam nyo, ang pera po ay hindi naman masama. Kailangan po natin ng pera para sa ganun ay masustain tayo dito sa mundong ito dahil nandito pa naman tayo sa lupa. Kailangan natin ng pera. Pwedeng maging mabuti ang pera kung sa mabuti nating paraan gagamitin. Pero magiging masama ang pera kung sa masamang paraan natin gagamitin. At bakit po ba nagiging masamang paraan ang paggamit ng pera? It's because sa pagmamahal sa pera. Kaya ang pangatlo na nagdudulot sa ng kapahamakan at kamatayan sa isang tao ay love of money. Pagmamahal sa pera, pagmamahal sa kayamanan, pagiging sakim sa mga bagay dito sa mundo. Dahil sabi niya dyan sa binasa natin, sa hangarin natin na magkaroon ng maraming bagay dito sa mundong ito, hindi natin namamalayan na nasisilo na pala tayo sa bihag. At yan po yung gustong-gusto ng demonyo, yung maging masama tayo. Gustong-gusto ng demonyo na makagawa ka ng masama. Kasi gusto ko nga niya na ilagay sa impyerno. Ang qualification para pumunta sa impyerno, maging masama. Okay? Ang qualification para pumunta sa impyerno ay maging gumawa ka ng kasamaan dito sa mundong ito. Automatic. Doon tayo pupunta. Kaya, yan ang gustong-gusto ng demonyo. Habang tayo ay gumagawa ng kasamaan dahil sa pagmamahal sa pera, nakaloko tayo ng maraming tao. Kawawa naman yung na-scam, yun na lang yun at ang pera niya, tapos na-scam pa. Tapos marami pa siyang papakainin. May sakit pa yung nanay niya na paglalaanan sana niya ng pera na yan. Pero dahil mabulat-lak ang bunganga ng iba para engganyohin, para makapang-scam, ayan, na-isakripisyo. Mga kapatid, hindi po masarap ang pagkain na nagmula po sa kalokohan. Hindi po masarap kainin or hindi po masarap isuot ang mga damit na nagmula po sa panluloko. Amen? Kaya mga kapatid, kaya sabi din ng salita ng Panginoon, ano ang mapapala mo? Mapapala ng bawat isa sa atin kung kahit makamtan natin ang yaman ng mundo, pero ang ending naman, magdudusa tayo sa impyerno. Aanin natin yung damit na magagarap kung sa impyerno naman tayo pupunta. Aanin natin yung malalaking bahay na nagmula sa ating kapalaluan, na nagmula sa panluloko natin sa ibang tao. Hindi rin naman natin madadala sa impyerno yan. Kahit sa impyerno ang pupuntahan ng bawat isa. Kaya mga kapatid, sino po ba ang gusto mong ngumiti sa buhay mo? Ang Diyos po ba or ang demonyo? Alam mo, kung gumagawa po tayo ng kasamaan, ay hanggang dito ang ngiti ng demonyo, lulundag-lundag siya, sino ang gusto mong ngumiti? Yung demonyo? Ngingisi ang demonyo, sige po, gumawa ka pa ng maraming makasalanan. O ang Diyos. Kapag gagawa tayo ng mabuti, tuto pa rin natin ang kalooban ng Diyos. Ay, ang Panginoon ang nakangiti. Hinihintay ka niya para sabihan ka niya lang, well done, my good and faithful servant. Halika na, pasok ka na sa aking kaharian. Napakaganda naman ng pag-welcome ni Lord. Pero ang pag-welcome ni Satan, hindi. Pangit. Ang pag-welcome ni Satan, nakangisi yan. Sabi niya, ayan, may lechon na naman sa impyerno. Sasabihin niya, so ayan, depende po sa atin. Yung choice natin will determine our destiny. Ano yung action natin ngayon? Yan yung magiging basihan kung saan po tayo pupunta, mga kapatid. Kaya ano pa po ang makakapagdulot ng kasamaan at kamatayan at kapahamakan sa bawat isa? Ay, in 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 to 9. 2 Thessalonians chapter 1, I should say, verse 8 to 9. Okay, sabi niya,
Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at paparusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Yesus. So yan po ang isa po na magdudulot ng kapahamakan at kamatayan is unbelief and disobedience. Hindi po natin pagkilala, hindi po natin pagtanggap sa Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas natin at hindi pagsunod sa Kanyang kautusan. Napakalinaw po, sabi niya, sa naglalagablab na apoy, paparusahan niya ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita. Ano po ang magandang balita? Ito po yung salita ng Diyos na naihahayag mula po sa Biblia. Kaya yan, unbelief, hindi po natin pagkilala, pagtanggap sa Diyos at hindi pagsunod sa mga kautusan niya. Yan po ang isang dahilan kung bakit ang isang tao ay napapahamak. At kung itutuloy po natin sa next verse, please, verse 9. Ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan. You see, look at that. Walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakilan niyang kapangyarihan. Ayan ang parusa ng bawat tao na hindi po kikilala sa ating Panginoon at hindi po susunod sa salita ng Diyos. Hindi po tayo excuse, mga kapatid. Maaaring sabihin natin na, hindi ko alam hindi ko pala sinusunod ang Panginoon. Hindi po tayo excuse dahil napapakinggan na po natin ngayon ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya delikado po na i-reject natin ang ating Panginoon. Delikado po na hindi natin kilalanin. At alam niyo po, kailangan kilalanin na natin ngayon ang Panginoon. Ngayon pa lang, sa minutong ito pa lang, ay kilalanin na po natin ang Panginoon. Why? Because later, maybe late. Ano? Baka mamaya na lang or bukas na lang, hindi po natin alam ang ating buhay. Hindi po natin hawak ang ating buhay, mga kapatid. Kasi ngayon, pwede po rin ng Panginoon ang buhay ng bawat isa. Hindi naman nakasulat sa Bible na ay ang mga malulusog mas matagal sa next year ko na lang kukunin. Yung mga matataba, sige next week. Yung mga payat, mamayang hapon. Wala namang ganun na sinasabi ng Panginoon. Hindi po natin alam kung kailan kukunin ni Lord ang ating buhay. Kaya ngayon pa lang, mga kapatid, siguraduhin natin na ang buhay po natin ay nasa kamay po ng ating Panginoon. At nakita po natin na ang hindi pagtanggap sa Kanya ay kaparusahan ng kamatayan at sa naglalagablab na apoy ang patutunguhan. Kaya ayaw po natin pumunta doon. Amen? Kaya siguraduhin po natin na ang ating buhay ay nasa kamay po ng Diyos. At alam niyo, ang pananampalataya, hindi lamang po yung ikaw, Lord, ang Panginoon ko, o nagpupuri tayo, Panginoon, hallelujah, pinupuri kita, salamat Lord, praise the Lord, glory to God. Hindi po sapat yun. Kailangan po ng action. Because faith without action is dead. Ang pananampalataya na walang gawa, or walang obedience, walang pagsunod, or pagtupad sa salita ng Panginoon, ay patay na pananampalataya. Hindi po nakakapagligtas. Amen? Kaya ngayon, mga kapatid, alam ko po, tinanggap na natin si Jesus bilang Diyos ng ating buhay. Ang hinihintay po ng Panginoon ay yung pagsunod po natin at patuloy na pagkilala natin sa Kanya sa ating buhay. Paano po ba natin kikilalanin ang Panginoon sa ating buhay? Lahat ng ating gagawin ay ipanalangin natin. Magpasalamat tayo in all circumstances. Kahit nandyan po kayo sa bilangguan, magpasalamat pa rin po tayo. Amen? At magpapuspos tayo ng Espiritu Santo ng Panginoon. Sa ating panalangin, sabihin natin na, Panginoon, puspusin mo ako ng Espiritu Santo mo. Hindi ko kayang magbago. Alam nyo, kahit napapakinggan natin na ang Diyos ay makapangyarihan na makakapagpabago sa bawat isa. Pero kung hindi natin hahayaan na ang Espiritu ng Diyos ang papasok at mananahan sa ating buhay, wala po. Imposible po ang pagbabago. Hindi po darating ang pagbabago. Pero habang napapakinggan natin ang salita ng Diyos at nakabukas ang puso natin para pumasok ang Espiritu ng Panginoon, ay unti-unti po makikita po natin ang pagbabago sa ating puso. Amen?
Kaya yan lang po, ito lang po ang aking maibabahagi sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, meron kang pag-asa, huwag mawalan ng pag-asa. Kung wala ka man dalaw, nandito kami. Amen? Tayo po, magkakapamilya po tayong lahat dito. Solid. Sabihin mo nga, solid. Solid tayong lahat na magkakapamilya dito, mga kapatid. Kaya everyday po kami nagpapa-Bible study dahil gusto po namin na maging bahagi po kami ng buhay ninyo. Maging dalaw niyo po kami. Kahit online po, ay dadalawin po namin kayo. At sa panalangin, lagi po namin na isinasama kayo. Kaya marami po kayong mga kasama sa buhay. Kaya wala pong malulungkot, wala pong madidepress, marami po kaming nagmamahal at nananalangin sa bawat isa sa inyo. Mahalaga kayo sa Panginoon, kaya mahalaga din po kayo sa amin. Amen? Salamat po, at bago ko po ibalik sa MC natin, muli po tayo pong lahat ay lumupo. Hallelujah! Salamat po, Panginoon, salamat sa iyong mga salita na siya na namang nagbigay sa amin ng liwanag para po sa ganun ay mamuhay kami ng naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po sa buhay ng mga bawat PDL, Panginoon. Alam po namin na mahal mo sila, may halaga sila, Panginoon, dahil sila ay tinubos mo ng iyong banal na dugo. Tulungan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Ikaw, Panginoon, ang siyang kumilos at iparamdam mo, Panginoon, ang iyong mahigpit na yakap sa kanila kahit ngayon pa, Panginoon. And Lord, kung may sakit man sa kanila, dinadalangin namin, Panginoon, ang kagalingan. Heal them, O God. Kung physical man, Panginoon, ang kanilang mga sakit, may mga ubo, sinat, lagnat, or ano man po, Panginoon, na sakit ng bawat isa, Lord, we pray for your healing. At kung may mga nakakaramdam po ng matinding kalungkutan, depresyon, o nawawalan po ng gana, o nawawalan po ng pag-asa, Panginoon, Father, I pray for your hands, O God. Hipuin mo sila, Panginoon, at iparamdam mo ang iyong matinding pagmamahal sa kanila, Panginoon. Para po sa ganun, Lord, as they rise up every day, O Lord, makita po nila ang bagong liwanag, bagong pag-asa, bagong rason para sila po ay magpatuloy, Panginoon. Salamat po, O God. Ikaw lamang ang madakila, ikaw lamang ang maitaas. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.